Ito yung naging pain point rin namin. Bakit rin kami nag-start mag-content and mag-educate ng mga tao regarding sa design and construction. Kasi imagine, hard-earned money mo, nag-ipon ka, let's say, mga 2-3 milyon para sa pangarap mong bahay sa probinsya, and then maluloko ka lang. Let's say, kumpare na lang, lumapit, kami na bahala dyan. Tayo na namin. Yan kasi uso no? Oo, 'di ba? Yung kakilala system. So, yung dito naman, di ka nagpagawa sa professional, wala rin. Pag uwi mo ng bahay, magugulat ka. Siyempre, it breaks my heart kasi pinaghirapan yun ng ilang taon, masasayang lang or mawawala. Siyempre, ang sama rin ng loob. Lalo na may portion rin ng mga nagpapadesign sa amin, retiring na. Yeah. Which is yun na yung pinaka-last money nila. Yes. And gusto nila either magpatayo ng bahay para sa retirement house nila. Para magpahinga sana. Pero some other OFWs, nai-stress. Kasi nasayang ang pera nila. Na imbes na magpahinga sila sa rest house nila. Extend pa sila. Mag-extend pa sila ng trabaho abroad. Wala pang mahabol. Yan yung problem. Wala sila mahabol kasi si kumpare lang, kaso nakaalis na, nakalipat na ng lugar. Kung may mga license, at least meron kang pwedeng tawagan, bakit ganito, pwede may report. Oo, yun lang naman liability lang naman, at least, ayaw nyo ba yun, may nahabol kayo? Kesa yung wala kayo nahabol, kasi magkano lang yung difference